Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte, malabo raw makakuha ng pansamantalang kalayaan. Mga biktima ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon, handang humarap at tumestigo sa ICC. Ilang kongresista naghayag ng kanilang saloobin sa umano'y request ni Vice President Sara Duterte na tumayo bilang counsel ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa ICC. Samantala, request na asylum ni former spokesperson Atty. Harry Roque sa Netherlands, pinalagan din ng Kamara. Civil Service Commission nagpaalala na panatilihin ang political neutrality sa gitna ng nalalapit na May 12 midterm elections. Oras ng operasyon ng MRT-3 sa gabi, ipinag-utos na palawigin pa ng Transportation Department, habang Secretary Dizon ipinabatid ang palit liderato sa nasabing tanggapan. At DSWD na mahagi ng libreng cellphone sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Una sa ating mga balita, ipinaliwanag ng isang legal expert ang kasong Crimes Against Humanity na kinaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Gab Villegas ng PTV Manila sa Balitang Pambansa. Sumalang na nitong Biyernes si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa reklamong Crimes Against Humanity dahil sa madugong drug war noong kanyang administrasyon. Pero ano nga ba ang Crimes Against Humanity? Ayon sa Article 7 ng Rome Statute, ang Crimes Against Humanity ay malawakan o sistematikong pag-atake laban sa civilian population. Ayon sa Dean ng University of St. La Salle College of Law sa Bacolod City na si Attorney Ralph Sarmiento, layo ng nasabing kaso na parusahan ng mga nasa likod ng krimen. Primarily, what we are trying to protect here and what we are trying to punish are direct attacks against the civilian population. Ilan sa mga elementong dapat makita para pumasok sa Crimes Against Humanity ang dating Pangulo ang Actus Reus, kung saan sinasabing ang perpetrator ay pumatay ng isa o higit pang tao. Contextual element kung ang pagpatay ay bahagi ng malawakan o sistematikong direktang pag-atake laban sa isang populasyon, at mens rea o alam ng perpetrator na ang pagsasagawa nito ay bahagi ng malawakan o sistematikong pag-atake. Dahil sa Setyembre nakatakda ang unang paglilitis laban sa dating Pangulo, mahaba ang panahon ng prosekusyon at depensa para ihanda ang kani-kanilang mga ebidensya at mga testigo. Yung charges po, kailangan nilang i-establish sa International Criminal Court that they have sufficient evidence or witnesses to establish each and every charge against the former President Rodrigo Duterte. Now, if they cannot prove that they have sufficient evidence, then it's a ground na hindi mo posibleng hindi ma-confirm yung mga charges sa kanya. And kung wala pong charges na mako-confirm against sa kanya, then it will result in a dismissal of the case. Kung mako-confirm naman po yung mga charges against sa kanya, so yung mga confirmed charges po, yun po yung magiging yun po yung isasampa sa trial division or trial chamber. Pagdating naman sa usapin ng haba ng magiging takbo ng kaso sa ICC, sinabi ni Dean Sarmiento na nakabatay ito sa availability ng mga tetestigo at schedule ng korte. Gayunman, anuman ang magiging hatol ay maaari pa rin itong iapela sa trial chamber ng ICC. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Ilang legal expert walang nakikitang paglabag sa naging pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila hindi rin maaaring magamit na depensa ng dating Pangulo ang Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong termino niya. May Balitang Pambansa si Denise Osorio ng PTV.
Walang nilabag na batas ang pagsusurrender ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang iisang tono ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at ni San Beda Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Aquino. Iginit nila na nakaangkla ang nangyaring pag-aresto kay Duterte sa Republic Act 9851. Ito ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. May batas na nagsasabi sa atin, Philippine Law, Section 17 of Republic Act 9851, the government has the option to surrender. Sinurrender nila. So that has authority of law. May batas na allowing them to surrender. Nakasaad sa Republic Act 9851 na maaaring hindi na ipagpatuloy ng mga otoridad sa Pilipinas ang investigasyon o paglilitis sa isang krimen kung may ibang hukuman o international tribunal nang lumilitis nito. Paliwanag din ni Father Aquino, pawang isang opinyon lang ang pagsabing legally flawed ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Dahil kung may mali sa pag-aresto ay dapat pinagbigyan ng Korte Suprema ang hinihinging Temporary Restraining Order o TRO ni Digong. So kung talagang kumbinsido ang Korte Suprema na mali o may kamalian sa kanyang pag-aresto, they would have granted a temporary restraining order, which they did not do. In fact, they denied it because they said that the petitioners failed to prove that there was any right that was violated that was in need of immediate protection. Hindi na rin requirement ang pagharap sa local court ni Duterte bago i-turn over sa ICC dahil hindi na membro ng Rome Statute ang Pilipinas simula noong 2019. Base kasi sa Article 59 ng Rome Statute, obligasyon ng bansang kasapi ng ICC na dapat agarang dalhin sa hukuman ng naturang bansa ang sospek o akusado. Ito'y para matukoy kung tama ang pag-aresto at nirerespeto ang kanyang mga karapatan. Pero dahil si dating Pangulong Duterte mismo ang nagpatanggal sa Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019, ayon kay Carpio, hindi na obligadong sundin ng ating gobyerno ang Article 59. Hindi na rin niya magagamit ang Rome Statute bilang argumento o para sa kanyang benepisyo. Dagdag pa ni Carpio, posibleng sumunod na mangyari ang pag-aresto kina Senator Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayade na parehong pinangalanan sa charge sheet ni Duterte. Yes, yung ginamit against Duterte, pwede rin gamitin against the others, no? Pwede rin gamitin dahil yung batas na yon, Republic Act 9851, applies also to the rest of those who may be issued warrants of arrest by the ICC. Malabo rin daw makakuha si Bato ng proteksyon sa Senado. The provision of Article 6 is that a member of Congress is immune from arrest only while a session is going on and when the crime is punishable by not more than 6 years. So kung nahihigit ng 6 years ang parusa and crimes against humanity under Republic Act 9851 are punishable by more than 6 years, the Senate cannot protect him from arrest. Binigyang diin din ng mga eksperto na malabong makapagpiyansa si Duterte. Hindi kasi siya voluntaryong sumuko. Malimit din pinagbibigyan ng temporary liberty ang mga inaresto dahil sa crimes against humanity. Dagdag pa dito, isang flight risk ang dating Pangulo. Ibig sabihin, posibleng hindi na bumalik sa ICC kapag pinatawag muli para lumitaw sa hearing. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Posibleng makaapekto ang online harassment ng Duterte supporters sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya. Tinatarget na rin kasi ng online attack ang maging ang mga judge ng ICC. Si Gav Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Kaliwat kanan ang protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siya makapagpiyansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo ng
sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang hinaharas pa online yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon napapakita na talagang flight risk and napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang kampo ni President Duterte, and magsasabi talaga magiging proof yan na talagang hindi siya babalik, no, kung po pwede siyang magtago. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Attorney Butuyan na may hihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero uning testigo ng prosecution ay yung akusado mismo, dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, talagang wala effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, nako, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Maaari pa ring umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiction sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwedeng siya mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC. May paalala naman si Attorney Butuyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng pasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. So, dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. Mula sa People's Television Network, Gab Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Nasa 51 mga miyembro ng 4Ps mula sa lungsod ng Malabon at Navotas ang nakatanggap ng libreng mobile phones mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa. Noel. Alan, nakatanggap ng smartphones ang 51 miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps mula sa lungsod ng Malabon at Navotas ngayong araw. Ito ang ceremonial activity ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa nasabing programa na ginawa sa Navotas Sports Complex. Ayon sa DSWD, layo nito para magkaroon ng mas madaling pag-access sa mga financial services gamit ang digital platform. Kasama na dito ang cash grant ng DSWD at para maging digital financial literate ang mga miyembro ng 4Ps. Maliban sa mga smartphones, namigay din ng tigya 2,000 pesos ang mga dumalo ngayong araw dito sa Navotas Sports Complex. Bilang bahagi naman ito, Alan, ng Assistance to Individual and Crisis Situation o AIC program. Ayon sa DSWD, isang kilala at malaking telecom company sa bansa ang nag-donate ng cellphone kung saan kapartner din ang kanilang financial digital platform para maging cashless na ang payout ng mga ayuda sa 4Ps. Habang ang Ayala Foundation at BPI Foundation naman ang nagbahagi ng financial literacy sa mga dumalo ngayon dito. Phone ay yung nasa level 1. Level 1 sila yung mga food poor dahil 3 levels yung ating mahihirap na households. Level 1 yung food poor na hindi walang kakayahang makamit ng kanilang mga pagkain sa isang maghapon. No? Ang level 2 naman yung subsistence, income poor, walang stable na pinagkukunan ng kita, no? At yung level 3 yung self-sufficient, yun okay na yun. Pwede nang makatayo sa sarili nilang paa. Okay? So, ang priority nating bigyan ng cellphone ay yung nasa level 1. Alan, ang kabuang bilang ngayong araw na dumalo dito ay nasa 800 40 beneficiaries. 61 doon ang nabigyan lang ng smartphones dahil sila yung nasa kategorya na level 1. Pero lahat ng 800 na yun, Alan, ay nakatanggap
ng AX financial assistance. Alan? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV. Samantala, patuloy pa ring humihingi ng katarungan ang pamilya ng umano'y extrajudicial killings. Kabilang narito ang pamilya ni Kian De Los Santos. Si Harley Balbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi kami nakakakuha ng due process. Wala ho kaming due process, sir eh. Nakita niyo naman siguro kung paano ho yung pagkamatay ng Kian at ng iba pang mga biktima. Ito ang binigyang diin ni Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos na nasawi sa madugong kampanya kontra iligal na droga sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni De Los Santos na matindi ang kanilang pinagdaanan, ilang taon na ang nakalilipas dahil sila na nga anya ang namatayan ng kaanak, sila pa ang tinatawag na salot ng lipunan at pinagbintangang sangkot umano sa droga. Kaya masakit ho para sa amin at sa mga pamilya ng mga biktima na sa huli, kami pa yung lumalabas dito na talagang masama. Nilinaw rin ni De Los Santos na hindi pa nila ganap na nakakamit ang hustisya sa pagkamatay ng pamangkin laban sa mga pulis na sangkot dito. 3 kasi ang isinampang kaso laban sa mga sangkot na pulis gaya ng murder at pagtatanim ng ebidensya at baril. Pero tanging ang kasong pagpatay lamang ang naipanalo. Kung sana ho, kung talagang sinasabi natin dito na bibigyan natin yung hustisya, di sana ho naipanagot at naipanalo yung 3 kaso. Isa lang ho eh. Mas masakit pa niyang malaman ang lumabas sa Quadcom hearing noon na may nakukuha umanong reward money sa mga mamamatay sa war on drugs. May mga general ho doon sa Quadcom na nag-testify ho sila sa Quadcom. Sinasabi nila na meron po pala pagka napatay ang isang biktima, may nakukuha po palang reward money. Ayun na nga. Masakit po yun nung marinig namin. Sakaling ipatawag ng International Criminal Court, handaan niya ang kanilang pamilya na humarap. Sa akin okay ako. Pero mas maganda ho yung parents mismo eh. Okay. Dahil mas sila po yung talagang naroroon at base sa aming pag-uusap ng aking kapatid, sa kabila ng kanyang dinaramdam na karamdaman ngayon, na stroke po, ay nakahanda daw po siya. Nasa ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa crimes against humanity kaugnay ng kampanya laban sa iligal na droga at kung si De Los Santos ang tatanungin, dapat managot ang iba pang mga sangkot. Mapanagot kung sino ang dapat mapanagot at ipagtanggol nila yung kanilang sarili. Tama nga po yung sinasabi, no? Na due process. Ibinagay naman mo sa kanila lahat yan eh. Hindi naman mo sila sinaktan nung inaresto. Diba? Lahat po, ibinasa yung kanilang karapatan. Sa mga pamilya ho namin na pinagpapatay noong panahon na yon, hindi nga ho nabasahan ng Miranda rights. Para naman sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, may mensahe rin si Randy De Los Santos. Malinaw naman ho sir yung mandato ng batas. Correct. Nagpaliwanag naman ng ating pamahalaan na ginawa lang ho nila kung ano yung nasa rules. Diba? Hindi nga ho tayo membro ng IC, hindi po ako abogado sir, no? Pero sa base sa aking pagkakaunawa, hindi naman ho tayo membro ng ICC. Pero po tayo ay may kaugnayan sa Interpol. At meron tayong posisyon, at nasa posisyon din ng gobyerno, na kung merong ma-aresto, makipag-cooperate po sila. Yun lang naman na nangyari, wala naman pong iba eh. Yes. Lahat po naman ng karapatan ay naibigay sa kanila. So anong pinagpuputok ng butsi nila? Mula PTV, Harley Balbuena para sa Balitang Pambansa. Pumalag ang ilang kongresista sa plano ni Attorney Harry Roque na humiling ng asylum sa Netherlands. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, maituturing na umano'y mockery of justice at sampal sa mga Pilipino ang hakbang na ito. Nahalatang pamamaraan lang ng dating presidential spokesperson para takasan umano ang kanyang mga pananagutan sa bansa. Giit ni Brosas, dapat ay magpaliwanag muna si Roque ukol sa issue sa kanyang yaman at umano'y koneksyon sa Pogo. Ang House Quad Committee target ng isama sa kanilang susunod na pagdinig ang pagtukoy kung paano nakalabas ng bansa si Roque at nakapunta sa Netherlands. Kahit na may contempt at detention order na inilabas laban sa kanya ang joint panel. Nais na nilang pagpaliwanagin ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration hinggil dito. We have to explain to the committee na Harry Roque is cited in contempt but is scot-free
Especially ngayon, lumabas na talaga with BP Sara pa and all other entourage doon sa Lihig. Nagtatago nga siya pero doon, napaka-komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. So malalaman natin siguro yan in the next hearing, no? Wala pa naman yung ICC, may contempt na siya eh. Wala pa naman yung ICC na issue eh. He was already ordered detained. Unfortunately, he was not in the country. He left the country, no? For whatever reason, hindi niya na-serve yung kanyang contempt order. Sinibak na sa pwesto ang General Manager ng MRT3. Dahil dito, ilang pagbabago ang isasagawa sa mga stasyon ng tren. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Alang sa ipinadalang mensahe sa PTV News, inihayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na naisumite niya na ang kanyang rekomendasyon para sa papalit kay Metro Rail Transit o MRT3 General Manager Oscar Bongon. Sa kasalukuyan, inaantabayanan na lamang ang opisyal na appointment papers mula sa tanggapan ng Pangulo. Ipiniliwanag ni Secretary Dizon na ito'y bahagi ng mga reforma sa mga ahensyang direktang nangangasiwa sa pangailangan ng mga commuter. Gayunpaman, ipinahayag din niya ang kanyang pagkadismaya sa kabigo ng pamunuan ng MRT3 na agarang ayusin ang nasirang escalator sa MRT3 Taft Avenue Station noong Marso 8 kung saan nasaktan ang 10 pasahero. Kung kaya naman palang gawin sa same day, no, nung araw ng Sabado, nung alas 10 ng umaga, nung nasira ito, bakit pa natin pinagpaliban hanggang Martes? Kung hindi pa ako tumawag, kung hindi pa ako nagsabi, dapat yon nagkukusa ang ating mga kawani. Ang sabi nga ng Pangulo natin paulit-ulit, kailangan ang serbisyo natin sa ating mga kababayan ay hindi natutulog. Isa ito sa mga inspeksyon ni Secretary Dizon na mag-ikot sa nasabing stasyon kahapon kung saan nakita niyang maayos na at muling nagagamit ng mga commuter ang escalator. Nakasama niya sa pag-iikot si DOTR Undersecretary for Railways, Timothy John Batan. Pumila at sumakay din sila ng tren upang mas maunawaan ang kalagayan ng mga commuter. Tiniyak ni Secretary Dizon na prioridad ng DOTR ang pagpapabilis ng daloy ng pila ng mga pasahero at pagpapabuti ng sistema ng pagpasok at paglabas sa mga stasyon. Kasama rin sa nakatakdang hakbang ang paglalagay ng ilaw sa madidilim na bahagi ng mga stasyon at pagkakaroon ng covered walkway mula sa mga stasyon pagtungo sa iba pang pampublikong transportasyon tulad ng bus at jeep. Magandang balita, inatasan din ni Secretary Dizon ang palawigin ang operasyon ng MRT Line 3 sa gabi ng 1 oras. Sa kasalukuyan, ang huling biyahe mula North Avenue Station ay 9:30 ng gabi, habang huling tren mula Taft Avenue ay umaalis ng 10:09 ng gabi. Gayunman, wala pang tiyak na petsa kung kailan ipatutupad ang extension na ito. Bukod pa rito, ipinag-utos din ng kalihim ang pagdaragdag ng mga tren tuwing rush hour upang mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Pambansang pulisya muling nagpaalala sa kanilang hanay na manatiling non-partisan. Ito ay kasunod ng police patrolman na nag-viral sa kanyang post ng komento hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Naghain na ng reklamo ang Quezon City Police District sa isang police patrolman na nag-viral sa social media post na nagbigay ng komento sa kanyang live kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron po tayong mga directive na binabana na umiwas po tayo pagdating sa mga political activities na magko-comment. Meron na po tayong na-file na kaso. Napag-alaman din na nag-absent without official leave o AWOL si Patrolman Francis Steve Fontillas simula pa noong March 6. Haharapin ni Fontillas sa mga reklamong paglabag sa Article 142 o inciting to sedition ng Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Muling paalala ng QCPD. Under sa PNP ethical doctrine natin, that police officer must remain neutral and refrain from engaging political activities. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Sa layuning mapaigting pa ang seguridad sa mga mall, nagsagawa ng Joint Tactical Inspection and General Assembly of Troops ang mga tauhan ng Quezon City Police District.
Nagbabalik si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Nagdaos ang 2025 Joint Tactical Inspection and General Assembly of Troops sa Fairview, Quezon City na pinungunahan ng Quezon City Police District. Lain itong paigtingin ang seguridad sa mga mall ng Quezon City, Caloocan at San Jose del Monte sa pamamagitan ng pagsusuri sa training management, emergency response skills at administrative efficiency sa mga security providers at response team. Pinasinayaan ni Quezon City Police District Director Police Colonel Melesio Buslig Jr. ang programa sa presensya ni Deputy Director for Administration Police Colonel Randy Glenn Silvio. Today's event is more than just a routine inspection. It is a testament to our unwavering dedication to ensuring the highest standard in security operations. Hindi lamang kayo mga tagabantay ng seguridad, kayo ay katuwang ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Pinarangalan sa programa ang mga tropa na nagpamalas ng dedikasyon sa kanilang tungkulin sa pagpapaigting ng seguridad. Kabilang din sa kinilala ang mga security guards na nagpakita ng integridad, kagaya ng mga nagbalik ng missing items sa mga mall customers. Ako po'y hindi nagsasawa talaga na sabihin at ibahagi kung gaano ako ka-proud sa mga frontliners natin na katulad nyo. Patuloy na nakikipagtulungan ng security service providers sa PNP bilang force multipliers at first responders sa anumang sakuna o krimen sa loob ng mga pampublikong pasyalan kagaya ng mall. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Isinusulong ng DOST na maging available na sa publiko ang kanilang mga imbensyon o produkto para mas maraming kababayan natin ang makinabang mula rito. At ang ahensya na makatutulong rin sa kahandaan kung may pandemic na darating, ipinanukala na rin. Si Rod Laguzad ng PTV para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pagtulak ng Department of Science and Technology sa commercialization para mapakinabangan ng publiko ang isinasagawang research and development o mga imbensyon. Kasama na rito ang may kinalaman sa kalusugan na pinagtutuunan ng pansin ng isa sa mga ahensya nito, ang Philippine Council for Health and Research and Development o PCHRD na isa sa mga pangunahing nakatutok sa panukalang pagtatayo ng Virology Institute of the Philippines. Ayon kay Secretary Renato Saldong Jr., importante na masuportahan ng mga proyekto ang strategic pillars ng kagawaran. Kasama na dito ang pagkakaroon ng mahaba at maayos na buhay. Itong research and development na minsan ay talagang nakatuon sa pag-ayos ng kalusugan ng ating mga kababayan ay pwede ring pagkakitaan ng ating mga innovators at ng ating mga kababayan kasi kung makokomersyo natin ito, makommercialize, magtatayo ng mga kumpanya ang mga innovator, maraming mga scientista, inhenyero, sales force ang kailangan at maraming trabaho ang ma-generate. Paliwanag ni Solodo, mahalaga na ang mga innovator ay mas magkaroon ng entrepreneurial mindset gaya ng pagiging cost-effective ng isang produkto para mas marami ang makinabang. Makakatulong rin kung ang mga investor ay risk-taker para matulungan na mapulido pa ang mga nabubuong innovation. Kasabay nito, ang PCHRD ang pangunahing ahensya na nakatutok sa sectoral planning ng panukalang Virology Institute of the Philippines. Kabilang na dito ang pagbibigay ng mga polisiya na makakatulong. Ayon sa DOST, malaking tulong ang pasilidad para mas maging handa sa posibilidad ng pagkakaroon ng pandemic. Pangalawa at siguro ay mas madaling maintindihan ng mga tao na kasalukuyang problema ay yung ating food security. Kasi ang Virology Institute of the Philippines proposal, hindi lang pangkalusugan ng tao, pati na rin kalusugan ng mga hayop at mga halaman. Git ng kalihim, mahalaga na maipasa ang pagtatayo nito para matugunan ng mga problema gaya ng African swine fever at avian flu. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.